Hello po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo kung paano po mag-loot. Yung paraan ko po kung paano ako mag-loot para makakuha po ako ng maraming gold at maraming elixir at dark elixir. So ngayon po, yung lulutuin ko po, syempre, yung hindi po ganong mahal na mga troops para po hindi po masayang. So syempre, gagamitin ko po giant, healer, tsaka barbarian, archer, at tsaka wall breaker. So, para po hindi siya masayang, hindi po ganong mahal, at syempre makakatipid ka kasi loot lang po. Syempre pag nag-loot po kayo, gamit po kayo ng mga hindi expensive na mga troops. So ngayon po, nakaluto na po ako ng gagamitin ko, yung mga giant, yung archer, yung barbarian, wall breaker, at saka healer. Hindi po kailangan may spell po tayo kasi po pag gumamit po tayo ng spell, sayang po, mahal po yung spell. Kaya kailangan po kapag nag-loot ka, tipid ka lang. Tipid ka pero kailangan siguraduhin mo, makukuha mo at marami kang makukuha na gold. So ngayon po, kapag umatak kayo, piliin nyo po kung anong base po ang aatakihin nyo. Siguraduhin nyo po malaki po ang gold na naipon niya, elixir at dark elixir. Kapag nakita nyo po na sa gold storage po niya, elixir storage po niya, maliit lang, hindi po puno. Hindi po puno katulad nito. Papakita ko po. Hindi po puno katulad nito. So meaning po, yung mga gold po niya ay nasa labas, nasa loob po ng gold mine niya at elixir collector niya, hindi po nasa loob, so madali lang pong malot. So syempre piliin nyo po yun, yung malaki po yung ipon na nasa labas at hindi po na papasok sa storage niya. Papakita ko po sa inyo tulad po nito. Kahit po nasa loob, siguraduhin yung kayang-kaya nyo. Dito po, halos po karamihan po sa gold niya ay nasa labas dito, at karamihan din po sa elixir niya ay nasa labas. So paano po mag-loot? Syempre, first po, mag-lure muna kayo. Palabasin nyo muna po yung laman ng nasa clan castle nila para hindi po yung masayang yung troops nyo. Kasi yung niluto nyong troops po, mahina. So, kailangan mag-lure muna kayo. Yan. Giant po yung unang binaba ko. Tapos, yun po, kitang-kita kung paano po ibaba yan. Syempre, pag nagbaba ka po ng giant, lagyan mo rin po ng healer para po hindi siya madaling mamatay. Yun, tapos ipakalat mo po yung archer mo para lahat po ng nasa base niya ay masira nyo po. Para hindi lang po gold yung makuha nyo at elixir, makakuha rin po kayo ng trophy para hindi po bumaba yung level ninyo. Syempre, pag nagbaba po kayo ng Barbarian King, lagyan nyo rin po ng barbarians para po mag-alalay sa kanya at hindi po siya madaling mamatay. Ayun, yun po. At syempre, nagbaba rin po ako ng healer para po suporta sa kanya para hindi siya madaling mamatay. Kasi hindi po ako magbababa ng lightning spell. Sayang po kasi. Kaya, yun. Tingnan nyo po, ang dami po. Syempre, mauubos po yung laman po ng base niya at makukuha nyo natin lahat ng ipon niyang gold at saka elixir. Syempre po, siguraduhin po natin makukuha natin yung dark spell. Sayang po. Magagamit po natin yung dark spell pang update po kang Barbarian King at sa iba po makakabili po tayo ng ibang troops gamit ng Barbarian King. Yun. Yun o. Pinakalat ko po yung mga archer. Yun. Tapos yung mga barbarians. Tapos ikalat nyo po lahat para hindi po masayang. At least po makuha nyo po yun lahat. Kung hindi man po lahat, at least po malaki po yung makuha nyo. Yung hindi kayo lugi sa niluto nyo pong troops. Ayun. At syempre makakuha po kayo ng star para sa trophy at tumaas po yung level ng level nyo po. Yun. Yun o. Yung 2 star na po makukuha natin. Tsaka medyo naubos na po natin yung laman po ng
storage niya. Yun po, hindi na po tayo lugi. Kahit di po natin naubos, nakakuha tayo ng star, naubos natin yung dark elixir niya. At syempre, nakakuha tayo ng malaking gold at elixir. So yun po yung pamamaraan ko kung paano po mag-loot. So salamat po.